Hey everyone, welcome back to my channel. It's John RD and I'm back. Well, I've been uploading a few videos once in a while and alam niyo naman, dito sa abroad, you can get very busy sa trabaho and then kung ano pa yung pinagkakaabalahan nyo. But me, personally, I make sure na meron akong updates sa mga nangyayari dyan sa bansa natin, sa Pilipinas, especially right now, na merong corruption, grabing nakawan ang nangyayari sa administrasyon nito ni current President Bongbong Marcos. Sobrang dismayado ako as a Filipino and overseas Filipino workers. You know, kahit pa paano, nagbayad naman ako ng tax dyan before yung nagtatrabaho pa ako. The good thing right now, kung nasa abroad ka, you don't have to, magbayad ng tax unless or hulog ng mga contributions. Sa nangyayaring issue ngayon sa ating bansa sa Pilipinas, wala kang nakikitang pupuntahan or projects nitong administration ni Bongbong Marcos. Ninanakaw. Obvious naman Well, I've been following, as I've said, yung hearing sa Congress and then sa Senate and then yung nangyaring pagdinig sa ICI. Wala namang mangyayari kasi nga private hearing Alam naman natin na yung ICI na yan, kontrolado ng Malacanang. Wala na talaga mangyayari. As I view it, as a Filipino, na nagmamahal pa rin sa bansa natin, even though wala na ako sa Pilipinas, andun pa rin yung mga mahal natin sa buhay, yung family natin, mga kaibigan, relatives. Sila yung direct na maapektuhan kasi sila yung nagbabayad ng tax doon Imagine. Kaya pala ang grabe ang yayaman yung mga politiko na yan. Tapos, ipopost pa nila, ibibida nila sa social media ng family nila, mga kabit, anak, lahat ng karangyaan gagawin. Tapos, hindi sila naawa sa mga Pilipino, naghihirap, ganyan ang gagawin. Kaya, etong panawagan ngayon, Saturday ngayon dito sa Canada, October 12, na panawagan ni Congressman Kiko Barzaga. Saludo ako sa iyo, sir. Imagine yung tapang nito ni Congressman Kiko Barzaga. And I think it would have an impact, lalo dun sa mga kabataan or tinatawag na ngayon na Gen Z. Kasi alam niya yung sentiments and nababasa niya yung isip ng mga kabataang Pilipino ngayon. Last September 21st, yung isang malaking protest din na nangyari, though wala nangyari, or walang result, hindi na pababa si Bongbong Marcos, but I think it's the start, and sana magtuloy-tuloy. Sabi nga ni Governor Chavit Singson, nagkaroon ng press ko nung nakaraan, yung ibang presidente sa ibang bansa, pag nagkaroon ng corruption, sa Japan, sa Korea, may nagre-resign. Yung iba pa nga, nagpapakamatay, dala ng sobrang kahihiyan. Pero ito, si Bongbong Marcos, which is obvious naman, andyan yung mga sign, sa mga hearing, sila ang tinuturo, sa Malacanang, wala. Talagang pakapalan daw ng muka, which is totoo naman. And balikan lang natin yung kung saan nagsimula tong issue na to, na pinangunahan ni Congressman Ungab. Meron pa rin iba na kagaya ni Senate President Franklin Drilon na nagbigay ng pahayag regarding sa nangyari dito sa budget ng Pilipinas. So panoorin natin yung unang tao na speak out regarding dito sa nangyaring corrupt budget starting last year, 2024, dyan sa Pilipinas. Questioning I think, mangled beyond recognition 2025 budget. And I was very specific on the automatic appropriations. Almost ang daming ginalaw. So hindi lang yung program appropriation, new general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said the 2025 budget is the most corrupt budget
ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Okay, grabe, no? So, August 4 of 2024. Kasi naipas na yung budget para sa 2025. And yet, ang sinabi ni Congressman Ungab na wala man lang nag-acknowledge or nag-deny or nag-explain kung ano nangyari dun sa budget na yon. Ito naman, yung panayam ni former Senator Franklin Dillon na isang alam naman natin from Dilawan na ngayon ay Pinklawans, pero he stand up for the truth and sabi alam niya yung process ng pagbabudget sa Senate and Congress kasi nga naging 4th time Senate President ito si Franklin Dillon. So let's see. Just one thing. Alam mo, 24 na taon ako sa Senado, 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang binanggol nila yung budget. Grabe, no? Ayan, nanggaling na yan kay sa isang makadilaw na grupo nila ni Noynoy Aquino, nila Laila de Lima. Sa kanya na nangyari yan. This is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Sila nagsasalita dyan. And lastly, punta na tayo doon sa naging panawagan na magkaroon ng pagkakaisa yung mga Pilipino, people power na mapayapa. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe, and God bless you all. Ito na nga mga kababayan, yung panawagan ni Congressman Kiko Barzaga, aka Meow Meow. So, suportahan natin tong mangyayaring pagkilos or mapayapang people power ngayon dyan sa Pilipinas. Around, hindi nabanggit yung oras, pero ang sabi, around 10 p.m. Sunday sa Forbes Park. Magkita-kita po ang mga kababayan natin na gustong makipaglaban at wakasan itong nangyayaring massive corruption dyan sa Pilipinas. Isang mapayapang people power po ang kailangan natin. Wag sanang magkaroon ng gulo kagaya nung nakaraang major protest na nagkaroon ng sakitan in between the mga police. I don't know kung merong mga kasamang mga sundalo doon laban sa mga protesters na mga kabataan halos. Kasi may nakita tayong mga dugo sa kalsada eh. Hopefully, maging peaceful ito and maging daan para sa pagbaba sa pwesto ni current President Bongbong Marcos. Kasi wala talagang mangyayari
after 3 years, I think Filipinos had enough. Naobserbahan na natin kung paano siya mag-perform and wala talaga nangyari. Wala ngang major projects eh. Unlike dun kay PRRD na talagang nakikita mo yung pinagkakagastusan. Ito, doble, triple na yung mas naging utang ng Pilipinas. Tapos malalaman mo, trilyon ang ninanakaw ng mga Congress, Senate, Malacanang. Mostly yung mga mayayaman nandiyan sa Forbes Park eh. And karamihan ng mga politiko may bahay dyan sa Forbes Park. Si Martin Romualdez nga lang eh. Allegedly, merong 4 na bahay. Milyon ang pinag-uusapan mong lupa dyan. I don't think siguro mga walang bababa ng 10 million pesos ang isang bahay dyan. No? So pag nabulabog yung mga yan at 10 p.m., around 10 p.m., may nag-comment nga na, mga nagpapahinga sa bahay yung mga yan, Sunday night. Pag natakot yung mga yan, sila na mismo ang pupunta doon. Makikiusap kay BBM, mga kaibigan niyang mayayaman dyan sa Forbes Park na mag-resign na. Well, hopefully na magkaroon ng positive result kasi wala na talagang aasahan ang mga Pilipino. Puro mga kakengko yan ang mga nangyayari sa Pilipinas, nakakahiya. Tignan mo yung talaga kay Boying Remulla. Biruin mo, ang daming pending cases. Tapos, obviously, nanggaling na mismo sa kapatid niya, si Senator Amy Marcos, na gagawing, pang-atake kay BP Sara. That's it for today's vlog, mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up. And please continue to support and like and subscribe to my channel, John RD. And kita-kita po yung mga kababayan natin na sumusuporta and gusto ng pagbabago. And maging mapayapa lang po yung People Power protest natin mamayang gabi dyan sa Pilipinas at around 10 p.m. again sa Forbes Park. And kami dito, ako sa ibang bansa, sa Canada, full support para sa pagbabago ng Pilipinas.